Happy Lord's Day, everyone. So our sermon, our scripture reading this morning tells us of Christ as the Good Shepherd who comes to seek the lost. And we saw also in the text that Christ is one who sought us not by conquering his enemies with a sword, but by the power of the cross. Okay, so this morning we will continue with our sermon series on 1st, 2nd, and 3rd John. And we will be looking at 1 John 2, 1 to 6. So please open your Bibles. 1 John chapter 2, verses 1 to 6. 1 John chapter 2, verses 1 to 6. Hear God's word. My little children, I am writing these things to you so that you may not sin. But if anyone does sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. He is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for the sins of the whole world. And by this we know that we have come to know him, if we keep his commandments. Whoever says, I know him, but does not keep his commandments is a liar, and the truth is not in him. But whoever keeps his word, in him truly the love of God is perfected. By this we may know that we are in him. Whoever says he abides in him ought to walk in the same way in which he walked. This is God's word. Shall we pray? Great God of heaven, we approach your throne this morning with humility and with abasement, knowing how far we have fallen from your glory and your law. Lord, this past week we have done things we should not have done. We have said things we should not have said, desired things that we should not have desired, thought of things that should not even come into our minds. Lord, we have not done the things that you have commanded us to do, not proclaimed the gospel that you have called us to proclaim, not loved our neighbor as ourselves, and not loved you with all our hearts, soul, mind, and strength. So this morning we ask for your forgiveness, not only for the things that we have done, but for who we are as sinners by nature. We come to you with nothing in our hands but our sin, because indeed we have no righteousness on our own, nothing to boast of before you, nothing to boast of even before other people. We are rotten, we are broken, we are sinful. So Lord, we come this morning desiring, begging that you would work in our hearts only by your grace and mercy. That you would show us the error of our ways, because not all of us here have seen really the depths of the sinfulness of our hearts. We ask for the grace of forgiveness and cleansing and renewal, because there is no hope apart from your work of transformation. We ask for the wisdom as well, that we would know how we could live in a way that would glorify you, and that would reflect the gospel that we say we believe. So bless us this morning as we go through this passage. May nothing but your word be proclaimed in truthfulness and faithfulness. In Jesus' name, amen. So this morning, we'll be talking about two dimensions of assurance. No? So we're talking about the assurance of salvation. Paano ba natin makukuha yung kasiguraduhan ng ating kaligtasan? And this is an important topic because many of us here would go through either of these three situations. No? The doubting, the assuming, and the presumptuous. Ano ba yung tatlong yun? First is the doubting. So maraming tao na nagda-doubt. Hindi sila sigurado kung talaga bang sila ay ligtas, kung talaga bang sila ay Kristiyano. Because they find that regardless of their faith, regardless of their struggle against sin, regardless of their effort na sundin ng Panginoong Jesus, nakikita nila na lagi silang nauhulog sa kasalanan. Okay. They find na nandun pa rin yung hila sa kanila ng laman. And they find that even if they do the right things, aware po sila na hindi tama yung puso ko.
Ginagawa ko nga yung tama, pero Lord, alam kong mayroong mali sa aking motivations on why I do things. And so these people doubt. Dahil pag tinignan nila ang sarili nila, wala silang ibang makita kundi ang kanilang kasalanan. Okay. Kaya, they're not sure of their salvation. That's the doubting. Secondly, merong mga assuming. Many assume na sila ay ligtas, sila ay Christians, because they've prayed the prayer. No, they received Jesus as their Lord and Savior. Pero hindi sila namumuhay sa pagsisisi at pagsunod. There's no repentance. There's no obedience. Okay. Pero talagang sigurado sila na ligtas sila. Bakit? Kasi nag-pray na ako ng prayer eh. No. I walked the aisle. No. Nag-forward ako, tinanggap ko ang Panginoong Yesus. At ang pangako ng Diyos, di ba, mamahalin niya tayo. Papatawarin niya tayo. Kaya kahit anong gawin ko, okay lang. No? Kahit minimal obedience lang ang gawin ko, sure ako naligtas ako. Kasi nag-pray ako ng prayer. So they assume that they're Christians simply because of that prayer they prayed, pero hindi sila namumuhay sa pagsunod at pagsisisi. The assuming. No? Thirdly, mayroong presumptuous. So, medyo related doon sa assuming, pero iba ang dahilan nila kung bakit nila sinasabi na sila ay ligtas. Okay. The presumptuous think na sila ay ligtas dahil namumunga sila ng righteousness, quote-unquote. Sure sila na sila ay ligtas because they know that for themselves, they know in themselves that they are godly people. Ligtas ako, bakit? Kasi sinusunod ko naman yung mga utos ng Diyos. Nagsisimba ako, nagpe-pray ako, nagbabasa ako ng Bible. Iniiwasan ko yung kasalanan ng culture. No? Hindi ako naglalasing, hindi ako nambababae, wala akong bisyo. And so dahil malinis ang buhay ko, sigurado ako na ako ay Kristiyano. No? So they're presumptuous na sila ay Kristiyano dahil namumuhay sila, they think, na naayon sa kalooban at utos ng Diyos. So this morning, yung text natin answers these three issues. No? These three issues that happens, of course, with unbelievers, pero hindi lang sa kanila. Christians struggle with these three situations as well. And so ang text natin ngayong umaga would correct us, no? Of our despair, our complacency, our pride. No? Kung tayo ay nalulugmok dahil tingin natin hindi tayo mananampalataya dahil sa struggles natin. Kung tayo ay complacent, kumbaga wala tayong pake. No? Chill-chill lang tayo kasi nag-pray na ako, okay na ang buhay. Or puno tayo ng pride sa sarili natin because we think, straight A, 99.9 ang grade natin sa langit because of what we're doing. Okay? Our text this morning will correct that way of thinking. So, dalawang points ang i-share ko this morning. The two dimensions of assurance. First is the objective foundation. And secondly is the subjective fruit of our salvation. So, pag sinabing objective, tinutukoy po natin yung bagay na unchanging. Hindi nagbabago. Okay? Ito ay something that is outside of us. Wala sa loob natin. And when we say subjective, ito ay bagay na nangyayari sa loob natin. Something we experience. Objective, sa labas. Subjective, sa loob. These are the two dimensions of the assurance of our salvation. Okay. So first, punta po tayo sa objective. Yung unchanging foundation ng kaligtasan natin na hindi kailanman magbabago at hindi nakadepende sa ating sarili. Let me read verses 1 and 2. Sabi ni John, "My little children, I am writing these things to you so that you may not sin. But if anyone does sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. He is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for the sins of the whole world." So first, in-address ni John yung readers as his little children. No, bilang elder ng church, meron siyang compassion. Meron siyang love for his readers. So meaning everything that he says here, he says it out of love.
Mahirap man siyang pakinggan, masakit man siyang pakinggan, John is saying this because he loves the people that he is writing to. Now, ano yung purpose niya? Bakit niya sinulat? I am writing these things to you so that you may not sin. So, klaro po na tinuro sa atin ang salita ng Diyos na hindi na po tayo dapat mamuhay sa kasalanan. Okay? So, clear exhortation sa Bible na hindi na po tayo dapat mamuhay in sin. Na hindi na po dapat maging option sa buhay natin ang kasalanan. Na never dapat dumating sa buhay natin na ine-excuse natin ang ating kasalanan. Okay? So the reason why John wrote this letter is so that we may not sin. Pero anong kasunod nun? But if anyone does sin, we have an advocate with the Father. So ang goal ng Christian life, is that we will not live in sin so that we might enjoy Jesus Christ. Okay? So, ang goal ng Christian life is not just not sinning. Kasi pwede po tayong mamuhay ng hindi nagkakasala, pero malayo tayo sa Diyos. Right? Think about the older brother in the parable of the prodigal son. Ginawa niya ang lahat ng tama, sumunod siya sa kanyang ama, pero yung kanyang pagsunod ang naging dahilan kung bakit malayo ang kanyang loob sa kanyang tatay. So the same thing could be true with us. Kaya important na dapat na-grasp natin yung message ng chapter 1 in order for us to understand why John told us not to sin. So hindi lang sinasabi ni John na, huwag kayong magkasala. But more than that, ang sinasabi niya sa atin, you must not sin so that you may enjoy Jesus Christ. If you're not sinning but you're not enjoying Christ, that's useless. That's not Christianity. We do not sin because we love Christ and we want to enjoy Him. Pero sabi rin ni John, but if anyone does sin. Ibig sabihin, kinaklarify ni John na imposible na maging perfect tayo dito sa mundong ito. Although our goal is hindi magkasala so that we might enjoy Christ, the reality is habang nandito po tayo sa mundong ito, magkakasala at magkakasala po tayo. That is why in the first chapter, sabi ni John, yung mga taong tingin nila wala silang kasalanan, yung mga taong tingin nila very little lang ang kanilang struggle with sin, these people do not know the truth. They're not living in light of the truth of God's Word because everyone has a sinful nature. Lahat tayo ay may kasalanan, lahat tayo ay mayroong makasalanang laman, at lahat tayo ay nagkakasala. So our goal again is not to sin. But the reality is we will fall into sin. So one pastor I heard, sabi niya, God expects us to sin. Parang nagulat ako nung narinig ko yun. Anong expect? Anong klaseng expect ang tinutukoy niya doon? Not expecting in a sense na gusto niya tayong magkasala. Okay? But that God knows that we are sinner and saints at the same time who will continue to struggle with sin. Okay. Hindi kalooban ng Diyos na tayo ay magkasala. That's clear. Ngunit alam niya na tayo ay magkakasala. Kaya binigay niya itong passage na ito. But if anyone does sin, kung mayroong mga mananampalataya na kahit na sila ay nagsastruggle sa kasalanan at sinusubukan na mamuhay ng naayon sa kalooban ng Diyos, ay nahulog sa kasalanan, saan tayo ngayon tatakbo? We have an advocate with the Father. Jesus Christ the righteous. Inuutusan po tayo ng Diyos na huwag magkasala. But He still graciously gives us a way in order to deal with the reality that we still sin. Ano yun? The gospel. So this text tells us na even as Christians, we will struggle with sin and therefore we will need Jesus Christ every day of our lives to be our advocate. Hindi po tumigil ang pagiging tagapagligtas ng Panginoong Hesus nung araw na ikaw ay naging Kristiyano. Patuloy po tayong nililigtas ng Panginoong Hesus araw-araw ng buhay natin bilang mananampalataya. At kailangan po natin yon dahil patuloy po tayong nagsastruggle sa kasalanan. Okay? We have an advocate
with the Father. So the word advocate, no, parakletos, it could also mean representative. Or yung pinaka-spot on na definition nito is a defense lawyer. Si Jesus po ang ating attorney sa langit. Na siyang doon nagdedepensa sa atin sa tuwing tayo ay nagkakasala. Ang Panginoong Hesus po ang nagre-represent sa atin sa presensya ng Diyos. He is our advocate. He is our defense attorney. Sa tingin ba natin, papalpak ang Panginoong Hesus sa kanyang pagdepensa sa atin? Of course not. Bakit? Anong argumento ang daladala ng Panginoong Hesus? Anong mga dokumento ang daladala niya? Kapag dinedepensahan tayo ng Panginoong Hesus. Certainly, it's not our works. No. Very distinct yung pagiging advocate ng Jesus. Kasi yung mga defense attorney dito sa mundo, anong daladala nilang mga argumento? Inosente ang aking client. Wala siyang ginawa. Hindi niya ginawa ang krimen. Mabuti siyang tao. Ganon ang trabaho ng mga defense attorney, di ba? Pero kay Jesus, hindi eh. Bakit? Kung mayroong mga dokumento na ipepresent si Jesus tungkol sa atin, for sure, guilty po tayong lahat. Wala pong ni isa sa atin dito ang mayroong malinis na dokumento. Kung tingin natin malinis ang dokumento natin, sabi ni John, sinungaling tayo. Wala sa atin ang katotohanan. Our documents, our lives, yung mga ebidensya na makakalap will all point towards us as being guilty, deserving of death. Pero bakit? Bakit tayo magiging righteous sa harap ng Diyos? We have an advocate with the Father. Anong tawag sa kanya ni John? Jesus Christ, the righteous. Bakit tinawag na righteous ang Panginoong Hesus dito? Bakit yun ang ginamit na attribute ni John? Hindi our Savior Jesus. Bakit righteous? Una, nung tayo ay nanampalataya, nagtiwala sa Panginoong Hesus, tayo po ay binalot na ng katuwiran, ng righteousness ni Christ. And so, Jesus is able to come to the Father and say, Ama, huwag mo na silang kondenahin. Don't condemn them. Sapagkat sila ay matuwid na ng dahil sa akin. Jesus is described as righteous because all who are in Him by faith, lahat ng nagtitiwala kay Jesus, ay matuwid na dahil sa Kanya. No one here is righteous because of our own doing. Kung meron mang katuwiran na tatanggapin ng Ama, ito ay walang iba kundi ang katuwiran ng Kanyang anak. Kung hindi po tayo haharap sa Diyos na daladala ang katuwiran ng Kanyang anak, if we bring our own righteousness, ang kabutihan natin, we will be condemned. Jesus is the righteous advocate because binigay niya po sa atin ang Kanyang righteousness. Nang sa gayon, pag humarap tayo sa Ama, He will say, not guilty. That's only because of Jesus. Ikalawa, bakit righteous ang tawag kay Jesus? Because ngayon, the righteous thing, ang matuwid na bagay, the righteous thing for Jesus to do is to defend us and not condemn us. Okay. Which is very weird dahil kung mayroong matuwid na daan, ito ay ang pagpaparusa sa atin. That's the righteous thing to do. Yun ang dapat gawin ng Diyos. Hindi obligado ang Diyos na magpakita ng habag at kabutihan sa atin. Wala po siyang obligation. Nothing obligates Him. Nothing requires Him to show us mercy. Kung mayroon mang bagay na obligadong gawin ng Diyos, yun ay ang itapon ng bawat isa sa atin dito sa impyerno. Because we are sinners. But here, in line with 1 John 1:9, ang tama, ang righteous na thing that Jesus should do is to defend us. Bakit? Hindi dahil inosente tayo, kundi dahil ginawa na ng Panginoong Hesus ang lahat ng bagay na nararapat upang tayo ay maligtas.
At kung ginawa na ng Panginoong Hesus ang lahat ng bagay, siya ay namatay para sa ating mga kasalanan, binabalot na tayo ng kanyang katuwiran, magiging mali para sa Panginoong Hesus kapag hindi niya dedepensahan ang lahat ng nagtitiwala sa kanya. And we know that Jesus will never do what is wrong. The righteous thing for Jesus to do is to defend us. Not because we're deserving, but because Jesus desires to defend those who come to Him by faith. So this is the first subpoint of our first point. We have an advocate, the advocate of the sinner. Ito po yung objective foundation ng kaligtasan natin. Isang bagay na hindi magbabago. Kahit anong gawin natin, hindi magbabago ang katotohanan na si Jesus ay ang ating lawyer, our defense attorney. Now, how did He become our advocate? Bakit? Anong ginawa niya? Point B, the atonement for the sinner. Verse 2, He is the propitiation for our sins. So ano ba tong propitiation? Ibig sabihin po nito, isang alay na siyang pumapawi ng galit ng Diyos. Okay? So yung mga ninuno natin dito sa Pilipinas, ganun po ang ginagawa. Nag-aalay sila sa mga anito. Nang sa gayon mawala ang malas, no? Or nang sa gayon pagpalain ang kanilang pagtatanim. So ganun yung idea ng propitiation. Kailangan mayroon kaming ialay nang sa gayon yung galit ng mga Diyos ay hindi mapunta sa amin. Okay? Of course, we know that those religions are false. But the idea is this. Si Jesus ang siyang nag-alay ng kanyang sarili nang sa gayon mapawi ang puot at galit ng Diyos Ama na dapat ay mabuho sa atin. That's what propitiation means. It's an offering that averts the anger and the punishment of God that sinners deserve. It's a sacrifice that satisfies the demands of justice. So meron po tayong maling pananaw na parang pwede tayong basta-basta lang patawarin ng Diyos na as if wala lang nangyari. Right? As if yung pagiging libre ng forgiveness is just that. God just forgives us. Parang pinapabayaan niya lang. He just lets our sin slide. He just sweeps it under the rug. But that is not the forgiveness that we find in the Bible. Hindi madali ang pagpapatawad. No. There is a cost. In our case, whenever we forgive, it's painful. Kailangan lunukin natin yung pride natin. We have to let go of the urge na hindi ko na babawian ang taong yon sa kahit anong paraan na naisip ko. That's forgiveness. And if it's painful for us, imagine the weight and the gravity of the forgiveness of God. Na inalay niya ang kanyang katangi-tanging anak, na kanyang pinakamamahal, at ang kanyang anak ay namatay sa krus. So ang pagpapatawad po sa atin ng Diyos ay hindi libre. Again, ang mga kasalanan po natin ay dapat maparusahan. Hindi po pwedeng basta-basta na lang pabayaan yun ng Diyos. And the good news is, justice was truly satisfied. Tayo ay tunay ng pinarusahan. Ngunit ang parusa na nararapat sa atin ay ipinataw sa Panginoong Jesus. Nung siya ay namatay sa krus, doon tayo pinarusahan. Yung galit at puot ng Diyos sa atin ay ibinuho sa Panginoong Jesus nung siya ay namatay sa krus. Siya ang naging kahalili natin. He was our substitute. Gusto niyong malaman kung gaano kagalit ang Diyos sa kasalanan niyo? Tingnan niyo ang krus. Kinailangang patayin ng Diyos ang kanyang anak para mapawi ang kanyang galit at puot para sa iyo. That's how wicked our sins are. God's Son was crushed on the cross. And if that does not move you, nothing will. That's the greatest display of your wickedness and my wickedness. And at the same time, ang cross, ang greatest display ng pag-ibig ng Diyos para sa atin.
that He was willing to give His only begotten Son so that wicked, unworthy sinners like you and me could be pronounced as righteous. At hindi lang yun, that rebels like us might become God's sons and daughters. Jesus satisfied God's wrath. That's the good news. Then sabi ni John, He is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for the sins of the whole world. Hindi lamang para sa atin, kundi para sa kasalanan ng buong mundo. Now, we have to clarify what John means here. Dahil maraming nagtuturo na kahit anong mangyari, automatic na ligtas na ang lahat ng tao sa buong mundo, sapagkat si Jesus ay namatay naman para sa kasalanan ng buong mundo. That's called universalism. That's wrong. Hindi po effective ang kamatayan ng Panginoong Hesus para sa lahat ng tao. Okay? Hindi po automatic yon. Also, it also does not mean na ang Panginoong Hesus ay talagang tunay na namatay para sa lahat ng tao sa buong mundo. Lahat ng tao na namuhay at namatay at mabubuhay pa lamang. No, that's not what the Bible teaches. Okay? Because makikita po natin in John chapter 10, for example, sabi ni Jesus, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for his sheep. Merong specific people na siyang object ng pagkamatay ng Panginoong Hesus. Hindi ito para sa lahat. And if you remember further in the Gospel of John, nung kausap niya yung mga Jews, anong sabi ni Jesus? You do not believe me because you are not my sheep. So dahil hindi sila hindi sila tupa, kaya hindi sila nananampalataya. And so ang pagkamatay ng Panginoong Hesus ay hindi para sa kanila. Jesus didn't die for them because they are not part of His sheep. So if totoo, na ang Panginoong Hesus ay namatay nga para sa lahat ng tao, then bakit pa mayroong tao sa impyerno? If Jesus really satisfied God's wrath for all people at all times and all places, then dapat wala ng tao sa impyerno. Ang tawag natin doon, double jeopardy. No? Hindi dapat sila parusahan para sa mga kasalanang binayaran na ng Panginoong Hesus. Now, there are people who would say na, hindi, para sa lahat talaga namatay si Jesus. Pero depende na sa atin kung magiging effective yung pagkamatay ng Panginoong Hesus. Depende na kung nagtiwala tayo kay Jesus, no? Kung talaga magiging effective yung death ni Jesus. Namatay talaga siya para sa lahat. Pero it's up to you to make that effective. Now, kung ganun, ibig sabihin, ang kapangyarihan ng Panginoong Hesus na magligtas ay nakadepende sa choice ng tao? Powerful ba talaga si Jesus kung ganun ang case? Our choice has the power to dictate whether Jesus' blood can save us? Hindi po natin makikita sa Bible yan. Sa tuwing nababanggit ang pagkamatay ng Panginoong Hesus sa Biblia, laging effective, laging effectual ang pagkakagamit ng kanyang atonement. God will save whom He desires to save. Christ dies for whom those the Father intends to save. Ano pong makikita natin sa Bible? Una, pinili ng Ama ang mga taong nais niyang iligtas. That's clear in Ephesians chapter 1, Romans chapter 9. God elected people. We don't choose God, He chooses us. Secondly, may mga ibinigay ang Ama sa kanyang anak. At itong mga ibinigay ng Ama sa anak, these are the ones that Christ dies for. Clear yan sa John chapter 6 and John chapter 10. Jesus died for the elect, for those whom the Father has given Him. He died including for the sin of unbelief. Namatay ang Panginoong Hesus, kaya tayo naniniwala. Okay? It's not the other way around. Hindi, naniwala tayo, kaya effective yung death ni Jesus. It's the other way around. Christ died for our sin of unbelief, therefore we could believe. The Father chose those whom He desires to save, gives them to the Son so that He could die for their sins, and then the Holy Spirit overcomes their unbelief
and grants them repentance and faith as a gift. John chapter 3, Ephesians chapter 2, 2 Timothy chapter 2. Hindi po sa atin ang pananampalataya natin. Bakit tayo nananampalataya? Bakit tayo nagtiwala sa Panginoong Yesus? Sapagkat pinili tayo ng Ama na matay ang Panginoong Yesus para sa atin at binigyan po tayo ng kakayahan ng banal na Espiritu na makita ang ating kalunos-lunos na kalagayan at magtiwala sa Panginoong Yesus. Salvation from start to finish is the work of God, not yours. Hindi po tayo ang may choice. Hindi po tayo may kapangyarihan. He is the propitiation for our sins. Not for ours only, but also for the sins of the world. So anong ibig sabihin ni John dito? Bakit niya sinabi na Christ is the propitiation not only for ours, but also for the whole world? So ang konsepto na nais iparating sa atin ni John here, hindi po ang efficiency ng death ni Christ, but its sufficiency. Ang kasapatan lamang ng pagkamatay ng Panginoong Yesus. So ano po ang lahi ng Apostol Juan? What is his ethnicity? He was ano siya? Pilipino ba siya? He was a Jew, no? Israelite siya. And itong mga Israelites, itong mga Jews, meron silang false idea na ang kaligtasan ay para lamang sa kanila. Sila lang ang maliligtas. So John, as an apostle who is a Jew, ngunit mayroong ministry towards the Gentiles as well, tells us here na mali ang ganung idea. Hindi lamang para sa atin ng mga Hudyo ang kaligtasan, but it is extended sa Gentiles as well, the whole world. Jesus' death is not restricted to the Jewish people, but is sufficient to cleanse the sin even of the Gentiles. So hindi sinasabi dito ni John na si Jesus ay effectively namatay para sa lahat ng tao, because we know in Scripture na ang design ng atonement is para sa mga pinili ng Ama. Hindi pwedeng mag-contradict ang Bible. We have to harmonize it. So John is talking here about how Christ's death is sufficient not only for the Jews, but to the elect wherever they may be found. Gentiles man sila or Hudyo. Okay? Now let's roll it back. So, ang katuwiran ng Panginoong Yesus at ang kasapatan ng kanyang pagkamatay sa krus, ang unchanging foundation ng ating assurance. Okay? Ito po ang objective grounds of our salvation. Kailangan po itong maunawaan because it's easy for us to fall into a performance mentality. Kasi ganun po ang takbo ng mundo di ba? If you're in the corporate world, kailangan mong patunayan that you have the skills, that you have the character, you have the attitude in order to perform well, in order to be good at what you're doing, para ma-promote at ma-promote at ma-promote ka. That's just the way that the world works. Yun ang nakasanayan natin. Even in our families. Diba, nung mga bata tayo, para magka-Jollibee ka, kailangan mataas ang grades mo. Performance mentality. At meron po tayong tendency na i-import itong ganitong klaseng thinking towards Christianity. Natingin natin, kailangan mag-perform tayo para ma-merit natin yung favor at pag-ibig ng Diyos. And so, ang Christian life ngayon is a life of trying to prove ourselves before God and before other people that we deserve a shot. Kaya marami sa atin ang pagod, burdened in the Christian life because we think it's up to us to prove na karapat-dapat tayong maging mga anak ng Diyos. At because we have this mentality, marami po sa atin, we tend to defend and justify ourselves for our sins, blunders, and failures. Nagtatago tayo ng kasalanan. Pinapamukha natin sa iba na mabubuti tayong tao. Nagtatago tayo sa mga maskara natin. We want to minimize kung gaano tayo kamakasalanan because we want to prove to the world that I am a deserving, godly, mature Christian. Now, the world may think that way, but that is not the way of the gospel.
That's not the way of the gospel. Pinalaya na po tayo from the pressure at mula doon sa burden na mag-perform para lang ma-earn ang ating pagiging anak ng Diyos. Pinalaya na po tayo mula doon sa pressure na yun na para lang ma-feel ko that I measure up to the standard of God. No? We feel like we have to prove before God, Lord, I'm worthy. But John reminds us that no, we will still sin. You will never be enough. You will never be worthy. Wala po tayong kayang gawin para masabi natin sa Diyos, masabi natin sa ating mga churchmates, I am worthy of the gospel. Nothing. If we say that, then all the more you're proving that you are not worthy. John reminds us again that we will still sin. We will never find full assurance of our sonship before God in ourselves. And the good news is we don't have to perform anymore. Hindi na po natin kailangang magkandara pa para patunayan na karapat-dapat tayo because our assurance that we belong to God is we have an advocate, Jesus Christ the righteous. At sapat ang kanyang pagkatao, sapat ang kanyang ginawa in order to keep our identity secure and intact. Walang makapagbabago nun. And yung identity natin sa harap ng Diyos ay hindi pinagtatrabahuan. Ang identity natin sa harap ng Diyos ay hindi magbabago kahit anong gawin natin. It remains intact. Pinalaya na rin po tayo from trying to justify ourselves before others. Hindi na po natin kailangang i-excuse or i-minimize ang kasalanan natin. Kasi bakit pa natin itatago ang mga kasalanang pinatawad na ng Panginoong Yesus? Bakit pa natin kailangang magkunwari na okay lang tayo pero hindi pala talaga tayo okay? Why do we have to fake strength when in fact, in reality, we are miserable? Bakit natin i-deny yung tulong? Kung talaga naman kailangan pala natin. Why should we wear a mask of false godliness when Jesus has already offered us His perfect righteousness? So if assurance is found in you and me, in our lives, sa pagbabago natin, sa pagsunod natin, we will always be found lacking. Kulang lagi. Ano yung objective grounds ng assurance ng kaligtasan natin? It's the cross. Meron ka bang magagawa para baguhin ang kasaysayan? Pigilan ang Panginoong Yesus mula sa kanyang pagkamatay sa krus? Wala. Wala po tayong magagawa para baguhin yon. At kung hindi natin mababago yun, walang makapagbabago ng katotohanan na ang lahat ng nananampalataya sa Panginoong Yesus ay tunay na mga anak ng Diyos. Mahal ng Diyos. Pinapatawad ng Diyos. Sabi ni R. Scott Clark, the fruit of faith strengthens our assurance, but it is not the basis of it. Yung pagbabago, of course, nasa-strengthen yung ating kasiguraduhan. Pero hindi po yun yung basehan ng ating assurance. The sole basis or ground of assurance is Christ's righteousness for us and His unshakable promises to us. When it comes to assurance, the equation stops with Christ. Did He finish the work? Is He enough? If the answer is yes, huwag kang tumingin sa sarili mo. Look up, look to the cross, look to Christ, and find His sufficiency. So yun yung objective. Ngayon, if that's the objective, unchanging grounds of salvation, ano ang magiging bunga nito sa buhay ng isang mananampalataya? Okay. Second, the subjective fruit of our salvation. So first, we look at the agent of obedience. The agent of obedience. Let me just read verses 3 onwards. Sabi dito, and by this, we know that we have come to know Him if we keep His commandments. So ang bunga of knowing God is keeping His commandments. So when the Bible tells us about knowing God, it's talking about a personal relationship with God.
Okay? Ang pagkakakilala sa Diyos ay hindi lamang pagkaunawa sa mga doktrina na tinuturo sa Biblia, kundi isang personal na pagkakakilanlan, personal na relasyon sa buhay na Diyos. Okay? So itong knowing dito, it's not just knowing facts about God, but it's about union with God through Christ. So very important yung word na know. In fact, kung makikita natin sa Bible, yung word na know ay ginagamit din para sa relasyon na mayroon ng mag-asawa. Yung intercourse that happens between husband and wife. So it means in an intimate, personal, loving relationship. So ang sinasabi ni John, kung tunay na ang isang tao ay mayroong loving, saving relationship sa Diyos, that person will keep God's commandments. Okay. So ine-echo ni John ang tinuro ng Panginoong Jesus mismo. In John 15, anong sabi niya? If you love me, keep my commandments. Okay? So now, sinabi na ni John na ang kalooban ng Diyos para sa atin ay hindi magkasala. Sinabi niya rin na patuloy pa rin tayong magkakasala. Pero ngayon sinasabi niya na ang patunay na tayo ay nasa Panginoong Jesus is ang ating pagsunod. Hindi ba contradicting yun? Si Jesus ang grounds of assurance. Ngayon naman, kailangan mayroong proof sa ating buhay. Now, John is not saying that perfection is the fruit of true salvation. Hindi po sinasabi ni John na dapat maging perfecto ka para mapatunayan na talagang tunay kang mananampalataya. In fact, John rebukes them, di ba? Sabi niya, if you say you have no sin, you're not in Christ. So John is teaching us na yung mga taong mayroong relasyon sa Diyos, na unawaan ang gospel, na sa pamamagitan ng pagkamatay ni Kristo sa krus, sila ay pinag-isa na sa Diyos, sila ngayon ay magkakaroon na ng lifestyle ng pagsunod sa mga utos ng Panginoong Jesus. It's not perfect, but it is now their lifestyle. Magkakaroon ng considerable effort and striving to conform their lives to the will of Christ. Magkakaroon na ngayon ng desire ang mga mananampalataya na gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para ang buhay ko ay naaayon sa kalooban ng aking Panginoong Jesus. Then let's continue. Verse 4, whoever says, I know him, but does not keep his commandments, is a liar, and the truth is not in him. So yung mga tao who claim that they're Christians, mananampalataya ako, may relationship ako kay Jesus, but ang bunga ng kanilang life is, one, apathy to obedience to Christ. Wala silang pakialam. Or sobrang liit lang ng effort nila sa pagsunod sa Panginoong Jesus. Or, meron silang pride sa kanilang pagiging mabuting tao. These are not true Christians at all. They are liars, sabi ni John. Sinungaling. Bakit? Kiniklaim nila na natanggap nila ang isang bagay na hindi naman talaga nila pagmamayari. At kiniklaim nila, they claim to be what they are not rather. They claim to be what they are not. The truth of the gospel is not in them. Okay? So Christians do sin, of course. Right? Nagkakasala tayo. Nahuhulog pa rin tayo sa religious pride. Nahuhulog pa rin tayo sa sexual immorality, sa lying, sa dishonesty, whatever that sin may be. But here's the thing. Mayroon ng pagkilos ng banal na espiritu sa buhay ng isang mananampalataya to the point that they will repent of their sins and strive to obey Christ. So ang difference between a Christian and a non-Christian is that one sins, one does not. Hindi po, lahat nagkakasala. But what's the difference? True Christians repent. True Christians, ang mga tunay na mananampalataya ay inaamin nila ang kanilang kasalanan. Sa harap ng Diyos at sa harap ng tao. Then let's continue. Verse 5. But whoever keeps His word, in him truly the love of God is perfected. But whoever keeps His word, in him truly the love of God is perfected.
So yung mga tao, keep, guard, protect, live out. Ang salita ng Diyos, yung mga tao who make it a habit and a lifestyle na magsisi sa kanilang mga kasalanan at sumunod sa mga utos ng Panginoon, these are those people in whom the love of God is perfected. So yung obedience ng isang mananampalataya, ang outworking, ang bunga ng pag-ibig ng Diyos na natanggap nila. Okay? And take note, yung word dyan, in whom the love of God, in Him truly the love of God is perfected, passive yung mood. Pagka sinabing passive yung mood sa grammar, hindi ikaw yung gumagawa ng aksyon. Right? Sa iyo ginagawa yung action. So, ibig sabihin, ang pagbabago sa buhay mananampalataya, although meron tayong effort, right? Ito ay pagkilos ng Diyos sa buhay natin. At the end of the day, change does not come from your effort, but it comes from the work of the love of God in our hearts. The energizing principle in keeping God's word, in obeying God, is not the will of the Christian, but in God who works in them. Ang pag-ibig ng Diyos, ang siyang kumikilo sa puso ng isang tao, nang sa gayon magbunga ang kanyang buhay ng pag-ibig at pagsunod. Now, where is the love of God shown? In the gospel. So, ano ang susi sa pagbabago? Hindi ang disiplina natin. Okay? Hindi yung efforts natin. Bunga lamang itong mga bagay na ito ng lubos na pagkaunawa natin ng pag-ibig ng Diyos na kanyang ipinahayag sa pagkamatay ng kanyang anak. The gospel is what changes your heart so that your heart now desires to do the things that God wants you to do. The gospel is what causes us to obey. Ayaw po ng Diyos na basta lang tayo sumunod for the sake of obedience. Hindi po kalooban ng Diyos na basta na lamang tayo mag-conform dito sa standard ng kabutihan or a morality or a religious practice. God does not want you to live sexually pure just for the sake of purity. God does not want you to control your tongue simply because it's the right thing to do. Ang tunay na pagiging makadiyos ay ang pagsunod sa Diyos bilang response sa gospel. That is our daily life. Lahat ng bagay na ginagawa natin should be a conscious response to what God has done for us in Jesus. Kapag gumagawa ka ng mabuti, ngunit hindi ito tugon sa pag-ibig ng Diyos para sa iyo, hindi po ito tunay na pagsunod. Hindi po ito tunay na pagiging makadiyos. Again, you may be religious and obedient to God, but if you're not doing it as a response to the gospel, if the cross is not the reason for your law-keeping, your discipline, then you are missing the point. Because God doesn't just want you to be good people. Kung nais lang tayo maging mabubuting tao, dapat pumunta na lang tayo sa mga counselors. Mag-aral na lang tayo ng GMRC. Kaya namang gawin yan ng mga non-Christians eh. In fact, mas mababait pa nga yung mga Hindu at mga Buddhist sa mga Christians, di ba? So kung pagiging mabuting tao lang ang nais ng Diyos sa atin, edi wag na tayong maging Christian. Just be a moral person. But that's not the point of Christianity. God does not want to transform you into good people, but into gospel people. Nang ma-form yung puso natin according to the gospel, nang sa gayon magbunga ang buhay natin ng pagsunod. Sina-short circuit natin ang Christianity eh. It's just about obedience. No, you have to go through the gospel, have your heart changed by the gospel, and therefore live in light of the gospel. That's Christianity. Now, last point. The archetype of obedience. Pag sinabing archetype, ibig sabihin example. Example na kailangang sundin. Last part of verse 5 hanggang verse 6. By this we may know that we are in Him. Whoever says he abides in Him ought to walk in the same way in which He walked. Paano natin malalaman na tayo na kay Kristo?
Pag sinabi natin that we abide, we are united to Christ, may pananampalataya tayo kay Kristo, may relasyon tayo kay Kristo, whoever says he abides in Him ought to walk in the same way in which He walked. Dapat ang kanyang buhay, sinasalamin kung paano namuhay ang Panginoong Jesus. So Jesus does not just empower us to obey, but He is also our example in obedience. So if you've read the Gospels, makikita po natin na si Jesus ay namuhay ng mayroong kumpletong pagsuko at pagsunod sa kanyang Ama. He lived in full surrender and obedience. And although we cannot fully live in the same way that Christ lived, we are still commanded and expected to do so. Now, back in my previous church, previous ministry, nung nagtuturo ako sa school, laging ganun yung excuse ng mga students ko perfect naman si Jesus basta hindi naman namin kayang sundin si Jesus. So why bother? Why bother live like Christ kung hindi naman natin siya kayang sundin perfectly? Bakit pa tayo mag-exert ng effort na maging katulad ni Kristo? So ang ating pagiging makasalanan ay hindi excuse para hindi na natin sikapin na sundin ang ating Panginoon at tagapagligtas. So kung ganyan ang way of thinking natin, mapapaisip tayo, talaga bang naunawaan ng taong yun ang gospel? Talaga bang mahal niya si Jesus? Bakit ayaw niyang sundin at gayahin ang tao na sinasabi niyang mahal niya? If he does not want to follow Christ, then do they really love Christ? Again, Jesus wants us to be like Him. Nais ng Panginoong Yesus na tayo ay sumuko at sumunod sa Diyos. Na mahalin natin ang Diyos with all our heart, soul, mind, and strength. No? Nung si Jesus ay nasa mundo, walang moment ng buhay niya na hindi niya mahal ang kanyang Ama. He loved God with every second of His life. And that's what God wants us to do as well. Nung nabuhay ang Panginoong Yesus dito sa mundo, minahal niya ang lahat. He loved other people as He loved Himself. He loved them. He forgave even His own enemies. Father, sabi niya sa cross, forgive them, for they do not know what they're doing. So if we indeed are in Christ, we must strive to live Christ-like lives. So tanungin po natin ang mga sarili natin, are we growing in the fruit of the Spirit? Punong-puno ka ba ng pag-ibig? Can people say that you are a loving person? Do you love God? Do you love your neighbor? Do you go out of your way to love them? Do you have joy in your life? Bawat segundo ba ng buhay mo overwhelmed ka ng joy na binibigay sa'yo ng Diyos? Do you have peace? Mapayapa ba ang kalooban mo? Alam mo ba, sigurado ka na may peace ka with God? Do you make peace with the people around you? Are you a peacemaker? Are you patient? Mapagpasensya ka ba sa mga tao? Especially when they stumble and make mistakes. Are you kind? Sa pananalita mo, sa actions mo, makikita ba ng mga tao ang kindness ng Panginoong Yesus sa buhay mo? Are you good? Is there morality in you? Can people say, this is a good person, hindi siya dishonest, mabuti siya, hindi siya nandaraya? Bawat lumalabas sa bibig niya, you can say that he's a good person. Faithfulness, tapat ka ba sa Diyos? Tapat ka ba sa mga utos niya? Tapat ka ba sa mga tao? Do you betray them or are you loyal to them? Do you have the fruit of the Spirit? Seryoso ka ba sa pagpatay ng mga kasalanan mo? Malaki man yan o maliit? Nabubuhay ka ba araw-araw na consciously you live in such a way that you display God's love in your life? Is God's glory your motivation sa bawat salita na lumalabas sa bibig mo, bawat business dealing, bawat phone call? Do you love your brethren? Do you love your enemies as yourself? Do you assume the best of people? Do you desire to bring peace? Mayroon bang considerable growth and change sa buhay mo in the past 10 years? Look at your life, 5 years, 10 years back. Meron bang pagbabago? Meron na bang struggle?
That kailangan mong iwanan yung mga kasalanang dati gusto mo. So if you are still the same person now than you are 5 years ago or 10 years ago, you have the same attitude, do the same things that you do with no desire to repent, still remain unreconciled to people, still lazy and dishonest at work and in your business, still lie to save your own face, still self-righteous and pretending to be a godly person na tingin mo wala kang struggle or konti lang ang struggle mo sa kasalanan, if you still think that you're better than other sinners, if you're still indulging in sexual immorality, if you still never admit your sins and failures, if you still blame, shift, and play victim, if you fail and hurt others, if you still excuse your sin and you're in the habit of defending yourself, if you still live in secret and hidden sin, if you're still selfish and self-absorbed, if you're still unteachable, still ungracious, still impatient, still stabbing people behind their backs, still lashing out at your spouse, kids, and friends, still not reaching out to serve other people, still not submissive, still clinging to the pains and hurts of the past, still materialistic and worldly-minded, still not submitting your life and plans to the will of Christ, still not enjoying prayer, Bible reading, and the Lord's Day, still not taking godliness seriously, if you are still these things and more, and you're not self-conscious, or you deny that you are these things, and you are not repentant, and you're not asking for the grace of God to overcome these things, you are not walking in the way that Christ walked. You are not abiding in Him, and you do not know God. That's what John is saying. If you disagree with this, you're disagreeing with Him. You're disagreeing with the Spirit-inspired word of Christ. You do not belong to Christ if you do not desire to walk like Him. Because how can you know Christ, His blood, His cross, His gospel, and still remain ignorant and dismissive of your sins? So John confronts us this morning of the reality of the state of our souls. But again, he says this because he has compassion. My little children. He tells this to us not in order to show us na wala na tayong pag-asang magbago, but in order to give us real hope. Because only when we have the honesty to look in the mirror and see all that is wrong with us, can we confess them to Christ and have them cleansed by His blood. If you remember the parable of the tax collector and the Pharisee, Luke 18. Nang nagpray yung Pharisee, sabi niya, Lord, salamat hindi ako katulad ng tax collector na yon. Mabuti akong tao, nagsisimba ako, nagpe-pray ako, nagbibigay ako ng tithes and offering, involved ako sa ministry. Lord, thank you, hindi ako katulad niya. Pero nung tax collector na ang lumapit sa Diyos, anong sinabi niya? Gumanon lang siya, Lord, be merciful to me, a sinner. Kahabagan niyo po ako sapagkat ako'y makasalanan. Anong sabi ng Panginoong Yesus? Isa lamang ang umuwi ng matuwid at hindi yung Pharisee, kundi yung tax collector na inamin kung gaano siya kamakasalanan sa harap ng Diyos. A mature Christian is not one who has grown so much that they have less sins to confess and repent of. Tingin natin ganun yung pag nagmamature ka, kumukonti na yung kasalanan mo, kumukonti na yung sin struggle mo. But that's not what maturity is. A mature Christian is one who has a growing sense of how sinful they are and grows in their dependence on the grace of God. The mature people I know rarely talks about how good they are. Ang bukang bibig nila lagi, how they have fallen from God's glory and how God has always shown them grace time and time again. Now what marks, sabi ni Joshua Arnold, what marks a true Christian is not that he conquers sin completely, but that he wars against sin daily. No matter how many battles he loses, he continues on and never gives up. So hindi po perfection ang habol natin, but progress. Progress. So again, the issue is not sinners ba tayo o hindi. Because we are all sinners. But are we repentant sinners who turn from sin unto Christ day after day?
So who are those who know Christ? Not those who think they're good, but those who are struggling sinners who find rest in Jesus and desire and strive to turn from sin and obey Him as a response of gratitude. Now, let me conclude by addressing those three people na nabanggit ko in the introduction. If you're here and you're doubting, kasi tingin mo makasalanan ka, pag tiningnan mo yung buhay mo, wala kang makitang mabuti, stop looking at the strength of your faith and the intensity of your obedience. Okay? Kasi kahit gamunggo ang pananampalataya mo, kung ang pananampalataya mo ay nakaangkla sa Panginoong Yesus, siya ang bahala sa'yo. Don't look at the intensity of your obedience. Because that fluctuates. Minsan obedient ka, minsan hindi. Minsan nagagawa mo yung tama, minsan you fall into sin. Don't look at your obedience. Look to the perfect obedience of Jesus. Kapag tiningnan mo ang Panginoong Yesus, wala kang rason para magduda. Dahil sapat at higit pa sa sapat ang Panginoong Yesus para bayaran ang iyong kasalanan at para tulungan ka na mamuhay ng naayon sa kanyang kalooban. If you're here and you're assuming, dahil lang nag-pray ka ng prayer, Christian ka na pero walang change, remember that Jesus came to save you, hindi lang mula sa penalty ng kasalanan, but from its present power. Kapag na-encounter mo ang pag-ibig ng Panginoong Yesus, you will no longer desire to remain in sin, but rather to flee from it and to run to Him. Again, look to Jesus. Alamin mo yung lawak ng pag-ibig niya, at pag naintindihan mo yun, nanaisin mo nang sundin siya. And if you're here and you're presumptuous, tingin mo maayos ang kalagayan mo because you think that you are doing right, you're godly, you're mature. Your righteousness will never be enough in God's sight. In fact, masyado nga tayong selective eh. Pinipili lang natin yung kasalanan na pipigilan natin, pipiliin lang natin yung mga utos na susundin natin. And so that righteousness will not be enough for God. And if yung obedience natin ay ginagawa lang natin because of duty, we are falling short of God's design. He wants us to exercise our duty of obedience out of a sense of delight in the gospel. So do not rest in your imperfect, sin-filled obedience as the assurance of your salvation. Rather, rest in Jesus and find your joy to obey in Him. Only through the lens of the gospel may we truly enjoy the path of obedience and godliness. So I hope and pray that this sermon spoke to your heart, broke our hearts, that Christ might build them up again. Tayo po tumayo, tayo yung manalangin. Let's pray. Father, you are good, and your goodness shows in how you confront our sin. Lord, I know each one of us has our own struggles, doubts. We are at times assuming and presumptuous. Lord, I know those seasons in my life when I am like that. For sure, every one of us goes through that. Dalangin ko po that the people who are here right now won't think that the sermon is for their seatmate or for the other people, but may they receive your word with humility and gladness, knowing that it is a word for them personally, specifically. Lord, I pray na bawat isa po sa amin, you will grant the grace of being honest to ourselves, comparing ourselves to your holiness and your law. Makita po namin kung gaano po kami kamakasalanan. Nang sa gayon po, ma-confess po namin ito sa inyo at matanggap po namin yung tamis ng pagpapatawad at kaligtasan mula sa mga bagay na ito. Panginoon, palayain niyo po kami sa mga bagay na siyang nag-hold back po sa amin para po ma-enjoy kayo at masunod ang iyong kalooban sa aming mga buhay. O sa akin niyo po kung anumang mga kadena ang mayroon sa aming mga buhay. Mga kadenang hindi po namin makita, mga kadenang ayaw naming aminin na nasa mga paanan namin. Panginoon, bigyan niyo po kami ng biyaya na makita ang mga ito nang sa ngayon maihingi namin ito ng tawad. At bigyan niyo po kami ng kakayahan na talikuran ng mga ito at tumakbo tungo sa inyo.
Panginoon, pagbalay niyo pong bawat isa sa amin. May your grace be upon each one of us. Grace that overcomes the unbelieving, the doubting, the hardened, the lawless, the legalist. Overcome our hearts with your grace, that we might enjoy the blessings of the gospel. We love you, O God, in Jesus' name. Amen. Manatili po tayong nakatayo para sa pag-awit ng ating